Sa nakaraan nating kwento, ipinakita kung saan lumisan sina Yezuan sa Qing City mula sa sekta ng Ye Clan upang tumungo sa capital city. Ipinakita rin ang pagtatangkang paslangin ni Elder Gu sina Yezuan matapos nitong malaman na tumuloy ang mga ito sa first class room ng Drunken Immortal Cloud Ship, at ang huli ay ang paglitaw ng master ni Yezuan at atakihin si Mr. Han, kasabay ng pagbabanta rito na tawagin nito ang pinakamalakas na individual upang siya ay harapin. Kaya't atin nang simulan ang susunod na kwento. Nagsimula ang eksena matapos utusan ng master ni Yezuan na tawagin ni Mr. Han ang pinakamalakas na individual na kilala nito upang siya ay harapin, nang biglang may isang misteryosong enerhiya ang lumitaw mula sa tabi ni Mr. Han, dahilan upang siya ay mapatayo sa kanyang pagkakaupo at magtaka. Mula roon, ay lumitaw ang isang elder at nagpakilala bilang ikatlong master ng Drunken Immortal Pavilion, kasabay ng pagbibigay galang sa harapan nila Yezuan at ng kanyang master upang pakalmayan ang mga ito at makiusap na maging mapagpasensya. Subalit, winika naman ng master ng ating bida na ang ikasyam na master ng kanilang pavilion ay nais na apihin ang kanyang disciple, at ngayon raw ay nais niya na pagpasensyahan ang mga ito. Nagalit naman ang ikatlong master ng Immortal Pavilion at napalingon kay Mr. Han, dahil ito pala ang nagsimula ng matinding kaguluhan. At dahil dito, ay agad itong humingi ng tawad kay Yezuan sa mga nagawa ng Drunken Immortal Cloud Ship. Gayunpaman, ay winika ng ating bida na ang kanyang master ang kausapin nito tungkol sa paghingi nito ng tawad. Samantala, bigla namang nagmakaawa si Mr. Han sa ikatlong master upang patawarin siya nito, subalit hindi ito pinakinggan ng ikatlong master at ipinag-utos na ilayo si Mr. Han mula sa kanya at isabit ang katawan nito sa harapan ng barko. Dagdag niya pa, na nararapat na humingi na rin ng tawad si Mr. Han sa Immortal Swordsman at sa kanyang kaibigan. Agad namang sumunod ang mga tauhan ng Drunken Immortal Cloud Ship upang dakpin si Mr. Han. Kasunod nito ang pagtatanong ng ikatlong master kung tinatanggap na ba nito ang kanyang ginawa, kapalit ng kapatawaran. Mabilis namang hinagis ng master ni Yezuan ang kanyang sandata, kung saan ay bigla na lamang naluso ito sa ere, kasabay ng pagkalat ng tubig sa buong paligid, na ikinagulat naman ng ikatlong master ng pavilion dahil maski raw ang kilala niyang Immortal Swordsman ay hindi iyon makakayang gawin. Kaya't napatanong ito sa kanyang isipan kung sino raw kaya ang naturang master. Matapos masaksihan ng ikatlong master ng pavilion ang mga nangyari, ay paunti-unti namang lumutang sa ere ang master ni Yezuan habang paunti-unting naglalaho, at pagbabante sa mga nakasaksi na miyembro ng Drunken Cloud Ship, na kung hindi nito gusto ang kanilang mga nakita, ay malaya silang maghayganti, sapagkat wala raw makakatalo sa kanya, kaya't gawin nito ang mga nais nilang gawin. Nang tuluyan ng naglaho ang master ni Yezuan, ay kinausap naman ng ikatlong master si Captain Jiang Meng at ipinag-utos na alang-alang sa ama nito ay pumunta ito sa capital city, at kailanman ay hindi na ito maaari pang makialam para sa kapakanan ng kanilang Drunken Immortal Pavilion. Maya-maya pa, ay umalis na rin ang ikatlong master upang kausapin naman sina Yezuan, habang si Captain Jiang Meng naman ay naiwan at inaalalayan ng elder. Ay sinabi nito na maswerte si Captain Jiang Meng at hindi ito pinaslang ni Yezuan. Gayunpaman, ay winika ni Captain Jiang Meng na maswerte nga siya, subalit nawalan rin siya ng pagkakataon upang maging kaibigan ang ating bida. Sa kabilang banda naman, ay may ibinigay ang ikatlong master na isang VIP card ng Drunken Immortal Pavilion kay Yezuan upang makabawi ito sa nagawa ng mga miyembro ng kanilang Immortal Pavilion, na malugod namang tinanggap ng ating bida. Lumipat naman ang eksena mula sa Sea of Consciousness ni Yezuan, kung saan ay naitanong ng kanyang master kung naginhawaan ba ito sa kanyang ginagawa, na sinagot naman ni Yezuan habang inaakbayan ang kanyang master dahil sa tuwa, kung maaari ba ito na muling lumabas. Paunti-unti namang inaangat ng master ni Yezuan ang kanyang braso mula sa pagkakaakbay, nakitang-kita naman ang sakit na nararamdaman ni Yezuan sa pagkakahawak, habang sinasabi ng master nito na para raw sa kapatid ni Yezuan ay kailangan na nitong mas pagigihin ang kanyang pag-eensayo. Wika pa niya, na ang kanyang paglitaw sa physical na anyo ay may malaking kapalit, sapagkat ang ikalawang seal ng Boundless Tower ay magbubukas na sa darating na 4 na buwan.
Kaya't kinakailangan na ni Yesuan na mahanap ang mga nawawalang daw principle, at kung hindi man ito magtagumpay, ay kamatayan ang kapalit. Samantala, matapos ang mahabang paglalakbay, ay nakarating na rin sina Yesuan sa capital city, sakay-sakay ng barkong panghimpapawid. At sa kanilang pagbaba, ay nagpasalamat naman si Yesuan sa City Lord ng Chanshan City dahil sa pagtulong nito sa kanila. Subalit winika naman ng City Lord na hindi na dapat pang magpasalamat si Yesuan dahil wala naman siyang nagawa upang matulungan ito. Dahil dito ay winika ng City Lord na dahil baguhan pa lamang sina Yesuan sa capital city at wala pa ring matutuluyan, ay maaari itong sumama sa kanila nang sa gayon ay makapagpahinga. Ngunit winika naman ni Yesuan na hindi na iyon kailangan, sapagkat direkta na silang tatango sa Kangmo Academy. Agad namang inakbayan ng City Lord si Yesuan. Aniya, na hindi naman raw importante ang tumungo sa oras na yun sa Kangmo Academy, kaya't sumama na lang ito sa kanila. Lumipat naman ang eksena matapos ni Yesuan sumama sa lugar ng City Lord, at napagdesisyonan nilang kumain, na kanilang pinag-uusapan ang tungkol sa pangarap ng batang lalaki na maging isa ring great swordman. Ngunit habang sila ay abala sa hapagkainan, ay may isang kawal ang dumating upang ibalita na nais nitong imbitahan ng City Lord sa gaganaping salo-salo na paghahandaan ng First Prince. Winika naman ng City Lord na isa iyong magandang pagkakataon dahil naroon raw si Yesuan, kaya't maaari itong sumama sa kanya at isama na rin ito ang kanyang kapatid upang tumungo sa salo-salo sa gabing iyon. Samantala, naitanong naman ni Yesuan kung maaari ba talaga silang sumama sa gaganaping salo-salo, na sinagot naman ng City Lord habang umiinom ng inumin. Aniya, na ang Kangmo Academy raw ay nagkakaroon ng eksaminasyon taon-taon at ang mga grupo ng mga genius at mga masasamang individual ay tumutungo sa salo-salo kada taon, sapagkat ang dahilan raw ng munting salo-salong iyon ay hindi lang para kumain kundi para magbigay aliw sa lahat. Wika pa ng City Lord na maaari itong gawing pagkakataon ni Yesuan upang makilala ng karamihan, dahil ang pinaka-importante raw ay ang pagkakaroon ng koneksyon sa mga matataas na opisyal at ibang mga individual mula sa capital city. Sa gitna naman ng kanilang usapan ay winika ng kapatid ni Yesuan na hindi na ito makakasama sa salo-salo dahil sa inaantok na rin ito at nais na nitong magpahinga, na sinang-ayunan naman ng ating bida at sinabing magpahinga na ito at hintayin na lamang ang kanilang pagbabalik. Makalipas ang ilang oras ay tumungo na rin sina Yesuan kasama ang City Lord at ang anak nito sa isang gusali kung saan gaganapin ang munting salo-salo. Sa kanilang pagdating ay sinalubong sila ng isang babae na may naglalakihang dalawang puso, kung saan ay binati nito ang City Lord at winika na ang First Prince raw ay naghanda ng munting aktibidad para sa mga bagong dating, at kung nais ba ng City Lord na sumama upang manood. Gayunpaman, ay mariing tumanggi ang City Lord at hiniling na dalhin na lamang siya nito sa First Prince. Naitanong naman ni Yesuan sa City Lord kung ano ang sinabi ng babae tungkol sa munting aktibidad, na sinagot naman ng City Lord habang tila nahihiya, na wala naman raw siyang narinig na munting aktibidad na sinabi ng babae, kaya't ano raw ba ang pinagsasabi nito. Mula naman sa gusali, sa pagpasok nila Yesuan, ay winika ng City Lord na mag-antay na lamang muna sina Yesuan dahil kakausapin niya muna ang First Prince at babalik rin siya agad. Habang sila naman ay nag-aantay, ay may isang individual ang lumapit kina Yesuan at nagpakilala bilang Yu Buji na nagmula sa Yu family ng Chuan City. Kasunod nito ang tanong ng individual kung saang pamilya galing si Yesuan. Tumugon naman ang ating bida, saad niya na siya si Yesuan na nagmula sa Qing City. Habang sa isip-isip naman ng ating bida ay tila raw napakabait ng mga individual na naruroon sa salo-salo. Ngunit bigla na lamang umalis ang individual dahil isa raw palang ligaw ang kanyang nakausap, kaya't humingi ito ng pasensya sa pang-iistorbo kina Yesuan. Dahil dito ay nagalit ang batang lalaki na anak ng City Lord dahil sa pambabastos nito, kaya't naitanong niya kay Yesuan kung nais ba nitong turuan nila ng leksyon ang hangal. Subalit winika naman ni Yesuan na hindi na kinakailangan, dahil sa tingin niya raw ay normal na ang ganoong pag-uugali sa mga individual na naruroon. Lumipas naman ang ilang sandali at dumating na rin ang First Prince kasama ang City Lord at ang isang individual,
na kung saan ay winika ng first prince na inaasahan niya na raw iyon ang sasabihin ni Yesuan matapos itong insultuhan ng isang individual. Agad namang ipinakilala ng City Lord ang first prince kay Yesuan bilang Jian Niansheng, na first prince ng kaharian ng Jiang Kingdom, na mabilis rin nagbigay galang ang ating bida at nagpakilalang Yesuan na mula sa Qing City. Samantala, sa isip-isip naman ng first prince ay tila bulag raw ang City Lord ng Chenshan City, sapagkat sa tingin raw ba nito ay karapat-dapat si Yesuan upang kanyang irekomenda. Dagdag niya pa na sa tingin niya raw ay isang matandang nilalang lang raw ang City Lord na nais lang nitong maging magalang siya sa harapan ng mga tao upang makapag-recruit pa. Nang maraming talentadong individual ay iniharap nito sa kanya si Yesuan upang magsilbing pang-hikayat sa lahat ng naroon. Gayunpaman, ay sinabi ng first prince sa kanyang isipan na hinding-hindi niya raw kukunin si Yesuan upang magkaroon ng koneksyon. Sa kabila nito, ay napansin ng first prince ang pagdating ng isang babae na nagngangalang Mo Siking, kaya't winika ng first prince na may kailangan silang gawin at kung maaari ay umalis muna ang City Lord. Ngunit winika naman ng City Lord na naruroon pa sa kanilang harapan si Yesuan at bakit bigla na lamang itong aalis. Na sinagot naman ng first prince na alam niya raw ang nais na mangyari ng City Lord, subalit si Mo Siking ay isang kamanghamanghang babae kaya't babalikan niya lang raw ang mga ito upang tulungan. Sa kabila nito ay naitanong naman ni Yesuan kung sino si Mo Siking at maski ang first prince raw ay nagmamadali upang makita ito, na sinagot naman ng City Lord na ito ay isang hindi ordinaryong babae na kilala sa buong capital city dahil sa angkin nitong kagandahan. Dagdag pa ng City Lord na ang pamilyang Mo ay kinamumuhian ng imperial family at ngayon ay nais nitong kunin ang korona sa pamamagitan ng pagpapakasal rito. Samantala, sa kabilang banda naman ay ipinakita ang isang karwahe kung saan sakay-sakay nito sa loob ang tinutukoy ng first prince na si Mo Siking, na kung saan ay nag-aabang ang maraming individual upang makita ito. Maya-maya pa ay ipinakita ang isang babae na may kulay dilaw na buhok at magarang damit na nagniningning ang taglay nitong kagandahan, dahilan upang mamangha ang maraming kalalakihan na halos magkurting puso ang mga mata nito dahil sa pagkabaliw. Sa pagbaba ni Mo Siking mula sa karwahe ay ikinatuwa ito ng first prince sa pagdalo nito sa kanyang salo-salo, ngunit winika naman ni Mo Siking na tumungo siya roon hindi para sa prinsipe kundi para kay Jiang Meng. Agad namang lumapit si Jiang Meng kay Mo Siking upang batiin ito at winikang huwag raw iyon sabihin ni Mo Siking sa first prince at baka magalit raw ito sa kanya, subalit sinabi naman ni Mo Siking na subukan niyang gawin iyon at mananagot ito sa kanya. Hindi rin nagtagal ay pumasok na rin sina Mo Siking sa loob ng gusali dahil sa matagal-tagal na rin silang hindi nagkikita ni Jiang Meng kaya't kailangan nilang magdiwang sa gabing iyon. Samantala, naiwan naman ang first prince habang naglalaway at nakadila dahil tila nais nitong mabembang si Mo Siking, habang sinasabi nito na ang isang babae raw tulad ni Mo Siking ay napakasarap angkinin. Sa pagpasok naman nila Mo Siking sa silid ay kanilang pinag-usapan ang tungkol sa pagiging balisa ni Jiang Meng dahil hindi raw mawala ang paningin nito sa isang individual na naruroon sa labas, kaya't naitanong ni Mo Siking kung may gusto raw ba ito sa lalaking iyon, sapagkat huwag raw masyadong maging seryoso ito sa mga lalaki dahil isa lang raw itong tagapagsilbi para sa kanilang mga babae. Ouch! Masakit naman yan. Gayunpaman, ay itinanggi ni Jiang Meng ang paratang sa kanya ni Mo Siking habang namumula, aniya na huwag raw ito maging katawa-tawa. Nagsalita naman si Mo Siking, at saad niya na isa raw bang genius ang naturang individual na sinusubukang akyatin ang hagdan ng prinsesa, na sinagot naman ni Jiang Meng na maaari raw ganoon, subalit ito raw ay isang individual na hindi nila maaring insultuhan. Dahil dito, ay naisipan ni Mo Siking na subukang insultuhan ang naturang individual na kanilang pinag-uusapan upang maipakita ang totoong pag-uugali nito. Dali-dali namang tumungo sina Mo Siking sa kinaroroonan ng ating bida at dito ay sinabi ni Mo Siking na kanya raw nabalitaan na isa siyang loose cultivator at paano raw ito nakapasok roon, ngunit winika naman ni Yesuan na sino raw ito upang siya ay questionin at ano ang pakialam nito kung bakit siya naruroon. Dahil dito, ay malumanay na naitanong ni Mo Siking ang pangalan ng ating bida at kung saan ito nanggaling.
Hinawakan naman ng City Lord si Yezuan sa kanyang braso at mahinahong ibinulong na ang nasa kanilang harapan ay si Musiking, dahilan upang magulat naman si Yezuan. Samantala, sa kabilang banda naman ay winika ni Musiking habang nang-aakit na nais niya lamang makipagkaibigan kay Yezuan upang imbitahan ito na tumungo sa kanyang silid, subalit humingi naman ng tawad ang ating bida dahil ang kanyang mga kaibigan raw ay naruroon, kaya't kung maaari ay sa susunod na lamang na pagkakataon. Ikinabigla naman ng lahat ng individual na naruroon nang makita kung paano tumanggi si Yezuan sa hiling ni Musiking na isang napakagandang babae, habang si Musiking naman ay tila napahiya sa pangyayari at natahimik. Sa kabila nito, ay paunti-unting pamatak ang mga luha ni Musiking patungo sa kanyang malaking kokomelon, at sinabing hindi raw ba siya karapat-dapat na maging kaibigan ni Yezuan. Sa mga sinabi ni Musiking ay nagalit naman ang mga individual na naruroon dahil sa pagpapaiyak ni Yezuan sa kanilang tinitingalang babae, kaya't hindi raw nila ito mapapatawad. Bukod pa roon, ay napakayabang raw ng ating bida. Samantala, napangiti naman si Musiking dahil sa ginagawang pressure ng publiko kay Yezuan at tignan na lang raw niya kung ano ang makakaya nitong gawin. Muli namang nagsalita si Yezuan at nagbigay galang. Aniya, kung maaari raw bang umalis na si Musiking, dahilan naman upang magulat ito at magtaka sapagkat sa kabila ng kanyang mga ginawa ay nais pa siya nitong paalisan. Mula naman sa isang tabi ay may isang misteryosong individual ang nagsalita na sino raw si Yezuan upang makipag-usap ng ganoon kay Musiking, na kung saan ay napansin naman ng mga individual na naruroon ang paglitaw ng misteryosong lalaki na nagngangalang Kang Chi, na nakatanggap rin ng imbitasyon mula sa Kangmo Academy kamakailan. Samantala, nagalit naman ang batang lalaki na anak ng City Lord at sinigawan si Kang Chi sapagkat sino raw ito upang pagsalitaan si Yezuan ng ganoon. Matapos sigawan ng batang lalaki si Kang Chi ay bigla itong tumalon sa kanyang harapan at nagbigay ng malakas na presensya, dahilan upang siya ay mabigla. Unti-unting iginalaw ni Kang Chi ang kanyang kamay upang hawakan ang batang lalaki, habang sinasabi na nais raw nitong mamatay kaya't dudurugin niya raw ang lahat ng buto nito. Mangiyak-ngiyak naman ang batang lalaki nang inakala niyang iyon na ang kanyang katapusan, nang biglang inatake ni Yezuan si Kang Chi gamit ang kanyang kamao na naging dahilan ng pagkakabagsak nito sa lapag at mawalan ng malay. Nagsalita naman si Yezuan at winikang siya raw ay nakikipagkaibigan lamang base sa pag-uugali, kaya't huwag na raw magpanggap pa si Musiking. Gayunpaman, sinabi ni Jiang Ming na wala silang kinalaman sa ginawa ni Kang Chi dahil wala naman silang koneksyon rito. Dahil naman sa kaguluhang nangyayari ay napansin ito ng First Prince, kaya't kanyang naitanong kung ano ang kaganapan, na sinagot naman ni Musiking na nais niya lamang makipagkaibigan kay Yezuan subalit minamaliit siya nito at higit sa lahat ay ginulpi pa nito si Kang Chi. Nagulantang naman ang First Prince nang kanyang malaman na napabagsak ni Yezuan si Kang Chi, kaya't napalingon ito upang tingnan ang itsura ni Kang Chi kung saan ay ipinakita na nagkanda bungi-bungi ang ngipin nito at namaga ang pisnit nagkaroon ng black eye. Nagalit naman ang First Prince kay Yezuan sa pang-iinsulto nito kay Musiking at nararapat raw na humingi ito ng tawad, kasabay nito ng paghingi niya ng paumanhin kay Musiking at huwag raw itong mag-alala dahil ipaghihiganti niya ito. Subalit winika naman ni Yezuan habang may pang-aasar ng ngiti, na ang First Prince raw ay magaling namang hikayat ng mga tao sa kanyang paligid, kaya't paniguradong ito raw ay isang win-to-win situation. Ngunit sinabi naman ng First Prince na tumigil na ito sa kanyang pinagsasabi at humingi ito ng tawad at lumuhod, dahil kung hindi ay hindi na raw makakalabas si Yezuan ng buhay sa Drunken Immortal Pavilion. Mabilis namang humingi ng tawad ang City Lord dahil sa nagawa ni Yezuan, kaya't kung maaari raw ay ipagpaubaya na lang sa kanya ang mga nagawa nito. Samantala, hindi naman sumang-ayon si Musiking sapagkat ito raw ang nagsimula ng gulo upang siya ay insultuhan, kaya't ano pa raw ang silbi ng paghingi ng tawad nito. Dahilan upang matamim naman ang City Lord dahil sa mga sinabi ni Musiking. Habang sa kabilang banda naman ay natawa si Yezuan dahil sa isang babae na tulad raw ni Musiking, na iniisip na isa siyang magandang babae na mayroong family history ay nakakatuwang isipin na ito ay napapalibutan ng mga duwag na individual,
na ginagawang hangal ang kanilang mga sarili dahil sa kanilang nakikita. Saad pa ni Yesuan na huwag raw nitong sabihin na nais niyang makipagkaibigan sa kanya sapagkat hindi raw siya interesado rito kahit ito pa ay maghubad sa kanyang harapan. Nagalit naman si Mo Siking sa mga sinabi ni Yesuan, dahilan upang maghanda ito ng isang atake mula sa kanyang mga kamay at pakawalan ito patungo kay Yesuan. Agad naman itong sinabayan ni Yesuan gamit ang kanyang kamao at paglalagay ng aura rito, na kung saan ay madali lang napawalang bisa ni Yesuan ang atake mula kay Mo Siking. Sa ginawang atake ni Yesuan ay bahagyang napa-atres si Mo Siking, kaya't napasabi ito na tingnan na lang raw niya kung ilang atake ang makakayang depensahan ni Yesuan. Sa maiinit na labanan ay biglang sumingit si Jiang Meng at humingi ng tawad sa ating bida dahil sa nagawan ng kanyang kaibigan na si Mo Siking. Saad niya pa na gagawin niya raw ang lahat upang humingi ng tawad si Mo Siking sa kanya harapan, na ipinagtaka naman ni Mo Siking sapagkat kanino raw ba ito kumakampi. Winika naman ni Jiang Meng na kung ituturing pa raw siya ni Mo Siking na kaibigan ay huwag na itong gumawa pa ng anumang gulo. Subalit sinabi naman ni Mo Siking na narinig raw nito ang mga sinabi ni Yesuan, kaya paano pa raw niya ito pagbibigyan? Sumingit naman ang First Prince sa kanilang usapan at sinabing wag raw mag-alala si Mo Siking at ipaghihiganti niya ito matapos itong insultuhan ni Yesuan. Gayunpaman, ay may isang mabigat na presensya ang nagparamdam sa lahat ng individual, dahilan upang matigilan at mapatingin sa itaas ang lahat ng naroroon. Kaya't abangan sa susunod kung sino ang nagbigay ng malakas na presensya sa buong paligid, dahilan upang matigilan ang mga ito. Kaya't huwag kalimutan mag-subscribe at i-like ang ating video.